The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the organization and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts/guests do not reflect those of the show, the management, and the organization. This is Talk to Include. So, this is a podcast where we talk about stories, experiences, and conversations that inspire, empower, and connect people. And again, I'm Kath. I'm Kath Manalon. Also, one volunteer host for today po. So, still the same. So, for our topic is all about disability rights and advocate. Um, could you tell me more about your ano sir, your profile po? Yes po, ako po si John Michael Garcia Palmines po ang aking real full name. Mas kilala sa screen name na Boss Lekem. Ano po? Bali, nasimulan ko tong aking content or pagiging content creator as an advocate for persons with disability ay last July 2025. So, marami na tayong narating or nahayon through my social media content. Kaya nagpapasalamat pa rin ako naman na sa tulong ng social media ay at sa tulong ng aking mga digital na ay na marami akong natutulungan na hindi lang mga persons with disability. Ano po? Yes, that's good to hear po. Ano po yung social media ano pong social media platform po kayo active in terms sa content creation niyo po about disability? Mostly, ma'am, sa mostly talaga Facebook. Pero ngayon, inaanto ko na rin siya sa TikTok. Okay. That's good to hear po. Since we've talked about yung last time regarding yung advocacy mo po and your right being also a resource speaker and content creator sa mga social media platforms. The thing is, we have serious yung issues today regarding po dun sa today's issue for disabilities. Since yung mga people with disability is yung rights nila, livelihood. So, what do you think would be the yung pinaka-need po? My first question would be, in today's generation po sa people with disability, ano po yung pinaka-need nila ngayon with by being an observer po sa surroundings natin? What do you think is the yung pinaka-serious na issue po today and when it terms sa people with disabilities? Sige, ma'am. Yun nga, ma'am, hindi naman kasi lingid sa atin, Ngayon, kahit nasa, na tayo, computer era or computer na, talagang ang barriers sa mga persons with disabilities na araw-araw namin kinakarap, mostly sa mga tulad ko na wheelchair user, ay yung barrier sa transportasyon, infrastruktura or sa kalsada. Yun ang malaking hamon namin, ma'am, sa pang-araw-araw. Siyempre, meron din naman, yes po. Sa iba namang type of disabilities, ang hamon naman sa kanila is yung education. So, napakalaking hamon pa rin ang inclusive education para sa mga
may mga developmental disability po. At ang pangatlo ma'am natin ay, siyempre, sa pang-araw-araw ay yung stigma, diskriminasyon at kakulangan ng impormasyon ng mga taong nasa paligid namin. Dahil nangyayari pa rin yung mga pangbubuli at yun nga na misinformation tungkol sa disability. Yes po, that's true. So that's mostly yung issue po today, right? And for me, it would be good as well if we have a lot of people na yung advocates that will try to volunteer in this part of yung Opo. community na to be really part of the solution, right? Yung to be really part of a solution in a way na may gagawin ka, hindi yung nag-o-observe ka lang. So, Ah, that would be on the part po na, wait lang po. Pero upon searching din, just a quick research, there also, ang dami-dami din po palang PWDs in the Philippines alone. But hindi siya yung inborn, yung same po sa situation niyo po. So you've mentioned Opo. before, right, na you got into an accident, correct? Yes. Tama Para, po. so, but there's a lot na po palang million registered person with disabilities Sa ngayon in ma'am the Philippines. ay almost 3 million na po ang registered. Almost 3 million. Paano pa po yung mga unregistered kasi dumarami rin po Mm-mm. yung mga unregistered na hindi na nagre-renew kasi sa mahal din Mm-mm. naman ang magpa-doktor para sa Yes. disability certificate. Opo. Ano po? Mahal po din, at least ngayon, the good thing about yung PWDs is meron kayong card, like ID, for Yes, ma'am. senior discounts pala. Right? So, it's also a big help yung discount na ID for Apo. PWDs. Yep. So, at least 20% discount whenever sa labas, when you're purchasing goods, ganun. So, Yan. that's Bali ano also yun, ma'am? a good help. Ano Bali po? yung 20% discount tsaka 12% VAT. Mm. So, maunang tanggalin siyempre yung VAT na 12%. Oo, yung bat. Bago yung 20%. Pero marami pa rin hindi educated tungkol sa discount pagdating sa mga nabanggit mo ma'am Mm. goods. Sa mga goods kasi, sabihin natin na ito yung mga kasama sa mga basic necessities and prime commodities. So, hindi Mm. siya less exempted ng VAT at saka 20% discount. Pag sinabi Mm. nating basic necessities and prime commodities, ano lang siya, less 5% discount lang siya, pero every week may cap siya na 2,500. Pag na-reach mo yung 2,500 na total price, so ang discount nun ay 125 pesos. Ano po? So Mm. pag na hit mo na yung 125 pesos sa basic and prime commodities, stop Mm. na muna doon. Pero hiwalay pa rin po yung 20% discount sa mga gamot naman. Separate siya. Katulad din nung nabanggit ko na 12% VAT at saka 20% discount, hiwalay din siya. Tapos iba pa rin or hindi pa rin kasama dun sa basic and prime commodities na 5%, yung 5% discount ng LPG na Mm. ano siya, every 5 months naman siya. Kasali din po pala yun. Yan. Pero kailangan meron kang booklet ng Mm. purchase booklet. Kasi dun po itinatala para Opo, recorded. yung ID. Yung ID card dapat dala. So, parang same Ah, na dun yung parang sa senior po. po, So, ganun po. and ang maganda din po sa, yung sa social media, yung content creation nyo po.
It's all about promoting promoting this today's issue. And ano po ba Mhm. yung um sa tingin niyo po sir na ano po ngayon yung kailangan pang madagdag na solusyon like to deploy yung needs po ng people with disability. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung need pa po ba natin ng livelihood program, yung parang yun, para sa mga trabaho? Ano po ba yung idea na yung parang gusto niyo pa pong i-push na ano po, let's say na solusyon, like in a way na sa people with disability na makaka-help? Ayun. Magandang tanong yan, ma'am, kasi talaga napapanahon naman ang Mm, pinakang isang kailangan talaga ng mga persons with disability ay ang trabaho. Kasi tama ako. kung nasa computer, ano na nga tayo, generation or era, mas magandang livelihood ay ah, online na lang siguro. Kasi mostly ng mga persons with disabilities ay may kanya-kanyang angking galing at talino. Kung gagamit yung mas marami pa nga mga professionals pa eh, 'di ba? So pwede Mm, natin silang i-encourage or encourage ang mga may mga businesses na kumuha ng mga persons with disability na employee through online or work from home. Kasi yeah, work ako from nang nagsasabi, mostly ng persons with disability, pag nabigyan ng pagkakataon magtrabaho ito, ay mas ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Kasi wala naman silang ibang gagawin nga eh, lalo tigit yung mga may mobility home. impairment. Mas nakatutok sila sa pagpapaunlad at pagpapayabong at kung paano nila mapapatunayan yung kanilang sarili sa pagtatrabaho po. Yun po yung una. So, Mm, yung mga namang pangalawa nga, nabanggit mo nga ma'am, yung livelihood na pwede naman na livelihood na actual, pero most of the time kasi, or mostly sa mga nagdaan na may pa-livelihood, ay hindi siya nagtatagumpay. Yun yung mm, napansin at nakita ko. Hindi lang dito sa amin, pero sa buong Pilipinas yan. Dahil siguro, dahil nga siguro sa ano, may limit, may limitasyon at saka barriers. Kaya hindi nagtatagumpay ang pagbibigyan natin ng livelihood. Kaya ang pinang gusto kong mangyari, parang ang tawag doon is micro business kung tawagin ngayon. mm. Pwede sila maging BA, basta lahat ng mga online work, kayang-kaya naman ng mga persons with disability. Opo. Yan po yung ano ko is mostly work from home po na posisyon. Which is yung nasa bahay ka lang at the same time, hindi siya yung hard labor. Yung parang Yes, ano, yung ginagalaw mo lang ng katawan mo to work. So it's kaya really nga ma'am. hands lang tapos the screen, 'di ba? So that's really a good ano, yung it's more, less hassle pa. Like, a kind of livelihood po na pwede pong, yung pinaka-convenient po na time. So, which Yes, so is, yun yung, talaga. ano po ngayon is virtual assistant. No? Yun So, nga ma'am. virtual Gaya nga di ba assistant. ma'am, Mm, nabanggit ko sa'yo kanina, ang pinakang isa sa barrier na may mga persons with disability ay yung transportation, isa yan. Katulad yeah. ko, wheelchair user ako. Paano ako ah, punta sa trabaho, papunta at pauwi, kung hindi naman accessible ang mga sasakyan? Wala siyang rampa, ano ma'am, ganun. So, Mm, talagang mm, pinaka-convenient and suitable sa ngayon ay ang work from home online. Kung magpapa-livelihood man ang ating gobyerno, ang mga ahensya ng gobyerno, ay mas maganda ay seminar and trainings para sa mga online courses. mm. At saka meron din po akong naisip na yung sa transportation po yung there would be like yung parang priority na meron po sanang like an transportation in a way na yung mga people with disability meron silang like let's say sa MRT yung parang priority na in Yes, a way ma'am. na okay dito yung people PWD.
para di sila ma-hassle, yung gano'n. So, Po yung nga, ma'am. in transportation, like example, sa mga bus, meron namang mga seats for priority po, 'di ba? Pero sana, since our government, so today's issue sa government, sana I think that would also be a good, yung ipapa-improve yung transportation, doon na aspect. So, Yan kasi, that would ma'am. be really helpful din. Opo. So, sana ma-push din po yan na no, yung parang people in the government or yung nakalagay po sa position like who has been on that position will get to be able to, yung prioritize po ba na, I don't know, pero hindi ko po alam sino yung like let's say, like a senator or na nagpo-push po ng PWD ng mga rights. Si ano po, Siguro I need to research on that. ano po yan, Sir Kenneth Gatchalian, congressman ng Gatchalian. Valenzuela. Yes, yan po. Mm. Kaya kung mapapansin nyo, ang Valenzuela ay isa sa mga nauuna sa mga proyekto pagdating sa sektor ng persons with disability. Pero sabi nga, ma'am, kung titingnan natin ang batas, lalo tigit, yung batas pambansa bilang 344, yan po yung accessibility law. Pilipinas ang isa sa pinakauna nagkaroon ng batas na yan. Pero sa ngayon, Pilipinas ang nangungulilat pagdating sa accessibility. Yung accessibility law na yan, ma'am, nasasakop dyan ang transportasyon. So dapat noon pa lang, kasi nga, naging laganap ang korupsyon sa Pilipinas, so noon pa lang dapat hindi na na-aproban lahat ng disenyo ng transportasyon sa Pilipinas kung hindi yan accessible para sa mga persons with disability. Yun po yun. So, isang leader lang ang kailangan natin para ma-reset lahat. Para nang sa gayon, mangyari sa Pilipinas ang nangyari at nangyayari sa mga bansang tulad ng Japan, Korea, Europe, US, na talagang hindi lang sa transportasyon sila nakapokus para sa mga persons with disability, kung hindi talagang nasusunod nila yung mga batas na para sa mga persons with disability. Pero dito sa Pilipinas, nasa papel lang. Sabi batas, pero nasa papel lang. Hindi siya talagang nai-implement. So, yan Hindi yung siya talagang isa yan sa talaga mga nakapokus tayo na and for parang content po na yung parang tinatalakay ipu-push. natin. Mm. Yes, So, parang pinupush. ipu-push mo po na yung that it will be really, implemented. Kasi yung Yes, ma'am. pinaka number one naman na goal and purpose is yung benefits. So it's really about yung experiencing the good benefits na yung makakabenepisyo po talaga yung Yes, ma'am. PWDs. Kasi hindi lang naman, sa totoong buhay, hindi lang naman kasi para sa kaginhawahan namin mga persons with disabilities, yung accessible na mundo or accessible na Pilipinas. Ano po? Ito ay para na rin sa mga guardian or caregiver na mga persons with disability. Kasi malaking kaalwanan din ito para sa kanila po. Yes, that's good po to hear. Yan din po yung isa sa mga ano. And upon researching din, Kenneth, yung sinabi niyo po, Kenneth Gatchalian, siya po Yes pala po. yung let's say, yung parang isa yun sa advokasya niya. Yes po. And Kasi ano siya, may anak siya na kung hindi ako PWD. nagkakamali, PWD, or sorry, iniiwasan kasi namin pala yung ano, ma'am. Galing sa UNCRPD, iniiwasan na natin gumamit ng word na or acronym na PWD. Kasi sabi ng UNCRPD, ano siya, hindi naman mga sangay ng gobyerno or anong tawag dito, gamit para tawagin ang person with disability ng acronym. So, kami ay inaano namin ng mga tao na gamitin ay person first language, ma'am. So, pag sinabing person first language, nauna ang tao bago ang kapansanan. Nileles na namin or tuluyan naming tinatanggal ang paggamit ng salitang
PWD. Noong una, nahihirapan din ako noon sa paggamit ng laging buo na person with disability. Pero nung nasanay, ayos din naman, maganda nga rin naman kaysa laging binabanggit PWD. Yun po. Na-input ko lang. So, balik Yung tayo parang, balik tayo doon kay Kong Kenneth Gatchalian. Yung anak niya ay special kung hindi ako nagkakamali. Kaya isa yun sa naging advokasya niya na talagang maibigay at ma-implement yung mga batas. At hindi naman siya lumayo, ginawa niya ito kung nasaan siya para maging modelo sa buong Pilipinas. Yan po yun. I see. So that's ano din po no yung parang the term is parang sa equality din na Yeah. not to yung specify na ganyan but yung it will serve as yung parang norms na lang po ba siya na ano. And wait lang po. Sa tingin niyo po ba ano po ba yung mga bill po like mga batas na dapat po ba na ma-implement in terms of yung nasa government position for more beneficiaries na pwede pa pong makuha with persons with disability. Siguro ma'am kasi hindi na ako lalay iyan na nga yung mga nandiyan naman na kasi yung mga existing laws. Ano po? Ang unang-una diyan ma'am yung Republic Act 7277 or Magna Carta for Persons with Disabilities. So kailangan siguro itong tingnan ng mga mambabatas kung ito ba ay napapanahon pa or kailangan na itong i-revise para mas maging akma sa panahon ngayon. At kasama niyan, yung RA 9442, ito naman yung na mas nagpapalawak sa mga benepisyo ng mga persons with disability. At syempre kasama din dyan yung or nakalakip din dyan sa RA 9442 yung mga pagbabawal sa pangungutya at panlalait. Siguro idagdag na rin siguro dyan yung mga, dahil nga nasa computer generation na tayo, idagdag na rin dyan siguro yung marking and vilification. Dahil dumarami ang gumagawa ng content na gumagaya sa mga disability na which is very wrong talaga. Dahil na pinagkakakitaan nila yung mga panggagaya sa disability pero hindi nila alam yung mga ganung may uri ng disability ay araw-araw na nahihirapan na lumalaban para lang mabuhay. Pero sa kanila, ginagawa nila itong katatawanan. So, pangatlo kung gusto talagang maano pa rin, mas ma-implement at malagyan or magkaroon ng pangil. Kung tawagin nila magkaroon ng pangil yung batas. Yun na nga po yung binanggit ko rin kanina na Batas Pambansa 344 o mas kilala bilang accessibility law. Dahil once maging okay ang accessibility sa Pilipinas, malaking ginhawa para sa mga persons with disability. At syempre, ano po niyan, kasunod niyan na batas, ito ang kailangan na batas sa bawat municipality, cities, and province ay ang Republic Act 10070 or Persons with Disability Affairs Office Law. Ito kasing PDAW, ma'am, ay ito yung magbibigay ng magandang solusyon para sa sektor ng persons with disability sa bawat bayan. Kasi ito yung magmo-monitor kung napapatupad ba yung mga batas sa mismong bayan o sa city. Siya yung maggagawa ng mga programa, proyekto, activities, and services para sa mga persons with disability. Dahil itong PDAW, ang siyang nakapokus lang talaga sa sektor ng persons with disability. So pag natutukan ito, mas magiging maayos. Doon magsisimula ang maayos na sektor ng persons with disabilities po. At syempre,
nakalagay nga dun sa batas na yon na dapat ang pinakang head ng PDAW or Persons with Disability Affairs Office ay dapat ay isang person with disability. Hindi po yung mga, sabi natin normal, walang kapansanan, na mas madalas pa ay nagiging pahirap din sa mga persons with disability. Kasi nangyayari na po yan sa ibang bayan na may PDAW pero designated siya ng mayor pero wala siyang disability pero wala dun yung puso niya. Kaya nagkakaroon pa rin ng diskriminasyon na which is sobrang nakaka nakakapang down sa ating mga kapatid na persons with disability. At syempre ma'am, para maitupsong natin, kailangan nandyan na rin ang Republic Act number 10524, yung kailangan may 1% employment reservation sa government agencies para sa mga qualified disabilities. At para naman sa ating mga estudyante na kung gusto natin silang mas maging maayos ang kanilang mga, kung gusto natin silang turuan talaga ng normal, katulad ng ibang bata, ng mga walang disability, kailangan bigyan din ng pangil itong Republic Act number 11650 o Inclusive Education Act. Ano po? Yun po ma'am, mga batas Yes. na gusto kong maribisa, ma-implement at malagyan ng mga pangil para po sa mas maayos na sektor ng persons with disabilities. Yung mabuti po yun. So, yung napansin ko din po is yung mostly is yung mga hindi nakaka-benefit is yung mga nasa small province. Kasi kung example po pag nasa main city ka, which is Manila, ganun, let's say Davao, Cebu. Pero yung mga hindi po nakaka-benefit, like hindi umaabot sa kanila yung tulong. Like example, mga cash assistance, ganun po, or like yung mga Opo. pension hindi nakakaabot sa mga small province, yung mga small town. Kaya So, nga ma'am, yun po yung dapat din I think na ma-push is yung makaabot siya up until sa pinakamaliit po na barangay or anything, which is yung sa may rural areas. Hindi lang po yung sa city. Kasi yun yung mostly na overlook yung nasa area na liblib, yung ganun, hindi okay na po talaga maabot ng sa area. kanila yung tulong. And then, dun po sa people with position, yung na-mention nyo po na dapat yung napupush ng advocacy is yung siya din mismo yung may sariling experience. Like PWD din po siya. Opo. Kasi kung hindi siya PWD, yung parang hindi niya alam yung pinagdadaanan ng isang Yes. tao na Tuloy may yan ma'am. Kasi PWD. sabi nga, dapat yung may life experience talaga ang Oo. uupo doon sa opisina na yon para alam niya kung ano yung pangunahing pangangailangan nung mga kanyang nasasakupan. Yun po yun. Pero ngayon ma'am, yung tulad na banggit mo din yung mga beneficiary, yung mga AICs, sabi nga ng mga Oh, mga karamihan mga AIs. persons with disability, hindi naman namin kailangan yung, siguro dahil nga hindi rin naman nakakarating, hindi daw nila kailangan yung mga tulong na panandalian. Mas gugustuhin pa daw nilang maibigay sa kanila ay trabaho or pangkabuhayan na pagpapalaguin nila para or pagyayamanin para nga naman araw-araw meron silang aasahan, hindi tulad ng mga AX na yan ibibigay once in a blue moon lang or madalas hindi pa nga napapabigay kasi yung mga naglilista, yung mga nasa loob Yung ng mga ano opisina din po. ay mas inuuna yung talagang mga kakilala lang. Pero kung yan ay yung talagang may puso at may malasakit sa mga persons with Yung may disability, connection. Oo, mga ay ganun. alam niya kung sino ang dapat at hindi dapat munang bigyan. Ano po? Talagang ano niya yun sa listahan. Pero ngayon ma'am, may batas na isinusulong po National Disability Support Allowance. So, lahat ng mga batas na tungkol sa pension, hindi social pension, kung tawagin sa senior citizen. Ngayon, marami na kasing bill, Senate bill and House bill
ang ipinasa tungkol sa pension ng mga persons with disability pero laging natetenga. Ngayon, kasama ng mga CSO leaders nila Sir Abner Manlapas, si Ma'am Carmen na tumakbong senator last 2022, si Doc Gina Manalaysay, sila yung mga nandyan, si Ma'am Pe ng PKM-KPI, sila yung mga nagrebisa kasama yung mga mambabatas natin sa House of Representatives na gumawa sila ng isang batas na talagang nandyan yung mga magagandang nakalagay word for word, talagang inano nila yan, para lang tumugma sa sektor ng persons with disability. Ngayon po, yung National Social Disability Support Allowance ay nakasubmit na siya sa Senate. Ngayon, nabinbin lang siya, hindi pa siya tinatalakay. Siguro walang nagcha-champion do sa bill na yon o tinabunan dahil sa mga issue ngayon, lalo tigit ng impeachment. Pero sana pag yun ay napansin, sana may mag-champion na senator para ma-push. Yan po, malaking bagay din po yan, 2,000 per month po yan. Saka, nakaano yan, maganda ang pagkakabalangkas ng batas na yan, ma'am. Kung tutusin, malaking tulong sa mga persons with disability. Yes po. So, that's a great point din po, no? Then hopefully, since yung election, coming na din yung election probably by next year. So, yun dun po natin inaabangan in a way na yung magiging magfi-fill sa posisyon sa government, hindi lang po dun sa main, but even sa sub-government, like example, mga barangay, sa town like mayor, will really be Oo. able to, yun nga, ma-pursue nila yung ganyang mga batas, yung mga na-mention nyo po kanina, which Apo. is a good opportunity na yung, since coming na yung election, and then all, magpa-promote na din agad sila sa Yun mga nga ang gusto mahirap, nilang ma'am, eh. i-promote. Mm-mm. Yun ang mahirap kasi pag dumadating or nalalapit ang eleksyon, Election. lagi kaming kasama. Lagi kaming kabilang, lagi kaming priority. Pero pag napaluklok na sila, para sila nagkaka-amnesia. Ano po, hindi, yan ay danas ng bagong Pilipinas kasi tutusin, ma'am, kung gugustuhin talaga ng isang bayan or ng isang barangay na ipatupad ang batas, kaya po through ordinance para mas mapagtibay yung batas na nasa national. Sa tulong ng mga leaders ng kanilang nasasakupang bayan. Ano po? Pero may mga nag-i-initiate na mga konsehal ng bayan na gumawa ng ordinansa hango sa mga existing na batas. Pero yung iba, kahit kausapin mo, hainan mo, nagkakaroon sila lagi ng reason na which is hindi naman katanggap-tanggap yung reason. Siyempre, sino ba ang gumagawa ng mga ordinansa? Sino ba ang nagpapasa? Siyempre, di ba yung mga ating mga konsehal ng bayan? Tapos, sino lang ba ang tatalakay? Siyempre, silang buong sangguniang bayan, mga konsehal, vice mayor, bago pa mapapunta kay mayor. So, kailangan talaga natin yung mga kayong anin ko na yung mga persons with disability, sana matuto tayo ng pagboto. Kilalanin natin yung mga talagang nagsasabi sa atin na priority tayo, uunahin tayo, pag napaluklok, ibibigay nila yung tulong. Pero talagang kailangan natin i-background check natin sila kung talaga nga bang itong tao mo pagkakatiwalaan sa kanyang inihahaing plataforma, pangako. Dahil baka mamaya, Yun din po. pa rin na naman ang hangin ang kanilang mga pangako. Lalo ngayon, nalalapit ang BSKE. Ano ma'am? Yan, marami na namang mababait na mga tatakbo sa barangay. Pero once na nakaupo na sila, ayan na. Sasabihin laging walang
budget, hindi pwede, pero nasa batas. Yun ang problema. Kaya marami nagtatanong bakit walang budget. Pero bakit milyon, trilyon, bilyon ang nananakaw? Sa ano pa lang yun, doon pala sa national. Paano pa sa mga grassroots, barangay level? Alam natin, talamak din ang mga, ano dyan ma'am, nakawan. So, matuto tayo mga persons with disabilities na kilalanin talaga. Kung gusto natin ng pagbabago sa ating sektor, eh kailangan baguhin natin yung ating pagpili sa mga ihahalal natin. Yes po. Which is a great point po, no? Since yun po yung pinaka-issue is yung wisdom po ba na hopefully may wisdom yung tao ngayon since in upcoming election na yung hindi porket artista, yun yung iboboto. And then yung Yes, artista na umupo, ano pong nagawa. So, kaya nga. So, yun po yung ano natin is, ang pinaka main issue po ngayon is yung mga mahihirap, yung in need. Kasi sila po yung target market ng mga politicians. And these politicians take advantage so much of those people na who are poor, who are in need to give them cash, to give them yung pera kapalit ng boto Opo. nila, which is vote buying is very rampant. Surigao, I think I'm from Surigao. So, yung very rampant, like it's just a norm. Parang hindi Ah, siya, walang guilt, walang remorse in a way na yung vote buying. As long as oo, you get, you get what, the politicians get what they want, and then opo. the people nasa baba, yung mga nasa baba, yung in need, is they get to be able to get the cash which is for temporary lang na gamit. Yung parang binayaran ka lang and then you get to be able to enjoy it, short pleasure lang. And then yung nakikita niyo po ngayon is binayaran tayo para bumoto, na which is yung bayad very short term. Like pwede mo lang Wala pang, gastusin yung pera. wala pang isang araw Pero yun ma'am, yung binayad. pinaka bad benefit, yung parang pinalitan mo ng yung dignidad mo ng yung consequence is long Oo, term. Long term, the government elects have been in that position in long term. So yun yung parang kapalit ng pera, which is yung pera madaling nagagastos, which is yung oo, bayad. And then yung kapalit is yung posisyon na ang tagal-tagal, ang posisyon na hinohold nila is 'di ba years. Example, president, I think about 6 years this ba, year. 5 years. So yun yung kapalit which is ang laki ng kapalit niya compare dun sa pera na nagagastos mo lang, bilhin mo lang ng Jollibee, ubos na. Eh Kaya nga ma'am, wala pa isang araw. yung posisyon nila na 3 years, gain 6 years. nila, it will last them for years. So, yun yung pinaka number one na walang wisdom ba in a way na hopefully this coming, yun nga, election will get to be able to may wisdom talaga, background checking, which is yung na-mention nyo po, yung background checking research talaga. Because also before yung nag-vote din ako, I was also background checking sino yung hindi mga kilala, pero may ginagawa at the back. Yung hindi Mhm. nila need ng spotlight. Tapos may Oo. nagawa pala sila to push this advocacy. So, yun din po yung ano natin, yung parang dapat i-priority po, no? Opo. Kung pwede nga ma'am, i-reset lahat eh. Huwag na Oo, iboto yung talagang walang nagawa. Tapos iboto natin yung mga baguhan. Siguro, isugal na yeah. natin, isugal na natin sa bago. At least, makikita natin may pagbabago. Pero kaysa isugal ulit natin sa nagposisyon na or pumosisyon na, pero nalaman natin at nakita natin at naranasan pa natin na wala naman talagang ginawa. 'Di ba? Mas maganda i-reset na lang lahat eh. Like from the top po na yung parang lahat Oo. sila kung pwede pa Lahat, lang. lahat back to zero yung walang karanasan Oo. talaga sa politika para at least baka makita natin kung dun magiging maayos ang Pilipinas. And dun sa naano ko is kasi kung
kung ang tao walang takot sa Diyos, he will really be blinded by money na magiging corrupt talaga because 'di ba number 3 ba ang Philippines for top 3 I think corrupt as in grabing Philippines. Even Singapore, grabe na sila ka-ano 'no, those kind of countries na progressive na. How is it that yung, Philippines mismo is grabe ka-blinded by money na these Mm. politicians get to be able pero in Japan, Singapore, they're so progressive na yung parang concerned talaga sila sa tao nila ba. Tas nakikita yung sa country nila yung progress. So, Kasi, yun din kasi yung ma'am, naano ko po. kung bakit, kung hindi ako nagkakamali ha, ano na lang. Kasi sa ibang bansa kasi, ang kanilang batas, pag ikaw ay nag-corrupt, Yung ano talaga, death row talaga. oo, Talagang, oo, yeah, yeah. eh dito Mm. sa Pilipinas, tinanggal Ah, yun. ganun. Tinanggal ng mga nagsimulang mangurap. Pero kung Nakulong ibabalik na talaga yan, tapos umano pa mas na lumala pa ma'am. Pero mas kung ibabalik wala natin pa. yung death penalty para sa mga corrupt na yan, panigurado, lilinis talaga. So kailangan natin ng isang leader na talagang susuporta at mag-push ng death penalty para sa mga corrupt na yan. Yun po yung penalty. So yun Mm. din yung napansin ko which is yung sa kanila pag corrupt siguro parang dinedethrone na. Pero Yes. dito kahit ano na nakulong na may right pa Ayun, umano. So parang nakakatawa ng masarap ganun ang, nakulong na nga. masarap ang buhay doon sa kulungan. Mas magkaysa sa ano Sa mga sariling mansyon. yun nga po yung sad ano parang sad reality kumbaga. So sana nga, which is sana makabangon din yung Pilipinas kahit lugmok na yung gano'n nga. Because it's still wala naman I mean, siguro everything will pass. Pero sana nga 'no, merong mga godly leaders na will get put into position tapos yun yung solusyon kumbaga na in a way na ma-solve yung problem. So, okey. So for to wrap up din po for today's discussion, um what is your last message po that you would like to leave with our audience with about the inclusion and disability rights? Yung last message niyo po in youth, even the old people po, in general. Sige ma'am. Ah, bilang bahagi ng person with disability community, gusto ko lang ipaalala sa lahat na ang disability ay bahagi lamang ng pagkatao ng isang tao. Hindi ito ang kabuuan ng kanyang pagkakakilanlan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan, pangarap at ambag sa lipunan. Ang kailangan natin ay isang lipunang nagbibigay ng pantay na oportunidad, may malasakit at walang diskriminasyon. Kung may iiwan man akong mensahe, ito ay huwag nating baguhin ang persons with disabilities para magkasya sa lipunan. Baguhin natin ang lipunan para maging bukas at accessible sa lahat. Kapag ang isang tao ay nabigyan ng pagkakataon, respeto at tamang suporta, hindi lang siya ang umaangat. Umaangat din ang buong komunidad. Maraming salamat po. Thank you po, sir. So, thank you din po sa ano, sa advice niyo since sa mga natutunan po natin today and yung mga highlight niyo po na mga benefits and in today's issue and yung pag-promote din po ng awareness and then acceptance and equal opportunities for persons with disabilities. So, thank you for spending your time with us po today. And lastly, I will just ano po, it's for just for the fundraising um po. Yung about Hands Inclusion Philippines. So for you can easily be part of the circle of kindness and parts of fundraising. So meron kaming QR codes to donate through GoTime, bank, any digital bank, PayPal or GCash.
So if that would be flash on the screen, that would be much better. Then let's continue to give with our hands and include with our hearts for this Hands Inclusion Philippines na mga advocacy through donations. So I think Nasa that page niyo would, yan, ma'am, di ba? yes po. Sige, Ano? ano ko yan. I-share ko yan sa page ko para ano. Okay. Sure po. Isa-send ko po, wait lang ah. Isa-send ko po yung link Sige, ma'am. sa sa chat. Since about din po siya sa fundraising. Yan po sa Facebook link. Ayun, sige. Sa Hands Inclusion po yan. So, pwede din po through QR code or through any digital bank transfers in any way po na pin for donations. But Sige, we ma'am. really I-share ko. learn po a lot so much. Yung sa advice niyo po, the thing is you are with yung you get used to with the bill, with the bills and with all of yung sa batas po ba. So, what's your ano po ba yung social media profile so we could promote our watchers as well na to follow you para po for you to gain some followers more and viewers sa ano nyo. Thank you, ma'am. Yun lang naman po ang aking social media account. Hanapin nyo lang po or i-search nyo lang po ay Boss Lekem Boss like. sa Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Yun po, Boss Lekem lang po. B-O-S-S-L-E-K-E-M, Boss Lekem. Yun po kasi Lekem ay binaliktad na Michael na pinagsing Michael na Michael. Ganon. Opo, So, kaya for nag-Lekem. Boss Lekem po, Okay. follow po. Yung pong Boss Lekem sa Facebook ay meron pong 16,400 followers po. Okay, that's good po. So it's really a good way as well na for viewers para to push the more your advocacy. Okay. Yes So po. if ever for the viewers that would be Boss Lekem, BOSS space LEKEM sa Facebook with 16,000 followers. Okay. Apo, So pag gusto you're po also nilang into IG, YouTube din, tsaka TikTok, which Apo, is extension po good. yun. Puro Boss Lekem po. Para sa ating mga viewers na gustong hindi lang para sa mga persons with disability, kundi pati na rin sa ating mga guardians or caregivers ng persons with disability, sa ating mga advocate, sa mga government officials, at para sa lahat na gustong mas malaman ang mga persons with disability laws, rights, and real life experiences ay sa akin nyo po makikita, ano po, or sa Facebook or sa social media ko nyo po makikita, mapapanood. Yun po. At sana po ay i-share ninyo rin po pag nakita ninyo ang aking mga posts Yes para po po. Mm. para po marami po ang makapanood, makabasa at malayo ang marating nito dahil hindi lang naman tayo nagpo-post para sa pansariling interes kung hindi para po sa inclusive and accessible Philippines. Yes po, nice po. So, I was scrolling po through your page. So, okay. Got it. Do you happen to, what's also curiosity, ano po ba ang work nyo ngayon? Sa ngayon, ma'am, ako ay nasa government, ano ba, sa aming LGU, nasa PDAW office ako, yung binanggit ko kanina, Persons with Disability Affairs Office, as a focal person. That's good to hear po. So at least na promote po aside your position is as well as your social media content, which is Yes, ma'am. very, very, very helpful. And also po yung and what you have mentioned kanina about regarding the today's issue, and then yung advice nyo po when it comes to at least yung part po ba ng solusyon that will get to be able to
yung talagang mai-implement and it will Yes. really benefit um the equality as well, yung equality rights sa person with disability. Ano po. So I think thank you po Sir Lekem for today's po for the second time around na Opo. na ano po yung pagbigay niyo po ng insights, advice, and as well as yung addressing the today's issue. Thank you po. Thank you. Ay, Maraming may pong pahabol ako, salamat. ma'am. Yes po. Pa-promote nga ako, ma'am. Nagpa-order ako ngayon ng, kita kaya? T-shirt. Ay, yan. Nasa page ko naman, ma'am, yung pinapa-order ko na t-shirt. Ayan, long sleeve. Okay. Ano po ito? Ang nakalagay kasi sa t-shirt ay sa front, inclusion, accessibility, equality, empowerment. Tapos sa ilalim nun ay Okay. nothing about us without us. Makikita mo dyan, ma'am, sa page ko. Kung nag-browse ka, kapopost ko lang kanina. Tapos sa likod ng damit na yan ay sa malaking word ay disability is diversity. And sa subheading niya, inclusion is a right. And sa pinakang ilalim niya, yung mga nabanggit ko kaninang top laws sa Pilipinas na kailangan ng sektor ng persons with disability. That's good po. Opo, nakikita ko po to yung Ma'am. at disability is diversity. Tapos Yes. meron po siyang bill sa baba which is yung mga batas na naka-indicate. So that's a good kind of move. Then other people would be able to okay, yan pala yung batas na ano. Tapos Yan. nasa likod pa ng t-shirt. So they get to be able to know it. At least yung So, parang knowledge din kumbaga ba na yan pala yung batas Opo. na pwede ano Tapos nasa loob kasi niya na yun nando sa likod. We're the advocacy, live the advocacy. So talagang ito ay advocacy t-shirt yes. natin. Para po, Wear and live it as well. yes. So sana isama niyo po sa promotion, Hands in Inclusion Philippines. At sana bumili po kayo lahat. Yes, basta mga viewers po natin. Since this is your own, ano po, no, sa business niyo po at the same time. Okay. Yes. Pero maganda po siya, maganda pong, yung move po in a way and the design and all. Thank So you we'll po. also promote that, in this, video stream as well. Aside Thank from you, his ma'am. profile page, Boss Lekem, and yung ano po, for yung Premium Advocacy Collection niya po. So maraming pong salamat, sir. Thank you for your time, for accepting this call po. Thank you po. Marami pong salamat. Welcome po. Thank you din po. Anytime. Thank you, Ma'am Thank you. Kat. Thank you. Have a Thank you. great day. Hands in Inclusion Bye-bye. Philippines. Bye-bye. Bye.